Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back po sa ating YouTube channel. Special shoutout po sa lahat ng mga loyal viewers ng The Explorer na lagi pong nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong po yan para mas mapalawak pa po natin yung pagbibigay po natin ng inspirasyon and idea sa mga magpapagawa po ng bahay. So ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon na bunga po ng pagsisikap ng kababayan po nating OFW na nagtatrabaho bilang isang domestic helper o tinatawag nga po nating kasambahay. So ito po ay worth 200,000 pesos, labor, and material. So sa mga low budget po dyan, ganito na po yung may papatayo po natin kung yung pong budget natin is worth 200,000. Ito naman po pala yung kanilang perspective na kinuha lamang po nila sa internet, and then ito nga po ay pagmamayari ng Forma House. So shoutout po sa Forma House na page na po yan na talaga naman malaki po yung naitutulong nila about po sa mga design ng bahay. So ito po pala ay may sukat na 26 by 22 feet or katumbas po yan ng 572 square feet. Or kung i-convert po natin yan, 53 square meters po yan. Na meron 3 kwarto, 1 toilet with bath, and then meron din po siyang open terrace, living area, dining area, and then meron din po siyang kitchen. Bago nga po natin pag-usapan lahat po ng details nito, ipakilala po muna natin yung may-ari po ng bahay na si Ma'am Jovi Forras Deloria, na kababayan po nating OFW na nagtatrabaho po sa Pakistan bilang isang domestic helper or tinatawag nga po nating kasambahay. So yan nga po, 11 years na po siya doon sa pangalawang amo po niya, na dumating nga po siya doon na 80 years old po yung kanyang amo, and then now is 91 years old na siya. So talagang tumagal po siya doon. So yan nga po, lumabas po ng bansa si Ma'am or naging isang OFW dahil nga po nagkasakit yung kanyang asawa. And then dahil nga po sa kagustuhan din na makapagtapos yung kanilang mga anak, and then sa pangingibang bansa po ni Ma'am, marami din po silang kabuhayan na naibenta. So ito nga po, nakapagpatapos na si Ma'am ng kanyang 2 anak na engineer and then isang teacher. So masasabi po talaga natin na yung katayuan po natin sa buhay, kung meron po talaga tayong pangarap, hindi po tayo permanente sa baba, kundi aangat at aangat po tayo kung meron po talaga tayong pagsisikap at tiyaga sa buhay. So yan nga po, pag-usapan na po natin lahat ng mga materialis na ginamit nila dito. So ito pong bahay nila, almost 4 weeks lamang po itong ginawa except Sunday. So parang 26 days po itong ginawa ng arawan. So ito po ay nag-start na ipatayo nga ng July 2, 2021. So ito pong bahay nila is matatagpuan nga sa Tacurong City, Sultan Kudarat, Mindanao. So ito po ay may sukat na 26 by 22 feet or katumbas po yan ng 572 square feet or 53 square meters. So yan nga po, yung lote naman na pinagpatayo ng kanilang bahay is may sukat na 17 meters by 20 meters or katumbas po ng 340 square meters. And then sa mga hollow blocks naman, nakagamit po sila dyan ng almost 2,000 pieces at ang bawat isa po niyan is 750 pesos. And then sa semento naman po, almost 100 bags lamang dahil nakikita naman po natin kanina sa unang picture, wala pa po siyang palitada and then wala pa po siyang flooring. 220 pesos yung bawat isa dyan. And then 4 load na buhangin, 6,000 pesos. And then 1 load na gravel na malaking truck po yan, 6,000 pesos. So yan nga po, pag-usapan po natin yung about po sa kanilang mga workers. So halos 8 katao yung gumawa dyan, so from the start. So sa mason po nila or panday nila is 500 pesos per day, and then sa mga laborer na 350 pesos per day. So sa first week po nila, 3 panday and then 5 laborer. Second week and third week na 2 panday and 4 na laborer. And then sa last week po nila, sa pang 4th week na nagbawas na po sila, and then 2 panday na po and then 2 laborer. Bago po natin pag-usapan yung about sa kanilang roofing, pag-usapan po muna natin yung kanilang building permit. So yan guys, yung kanilang building permit, nagbayad po sila ng 12,000 pesos. Sa mga hindi po aware about po sa building permit na yan, pwede po tayo magtanong sa munisipyo kung saang lugar po tayo para mas safe po tayo, and then para hindi po tayo magsisibalang araw na baka hahanapan tayo ng building permit niyan, dahil kailangan po yan, isa po yan sa requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili nating kuryente. And then dyan naman po pala sa kanilang deform round bar, gumamit po sila dyan ng 10mm na 160 pesos bawat isa. And then dyan po sa kanilang 12mm na 256 pesos per piece. Yan nga po yung kanilang full video house tour. Ni-request ko po talaga yun sa owner para makita naman po natin
yung progress or inabot ng kanilang budget na 200,000 pesos, labor, and material. So sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay, kung ang budget po natin is 200,000 pesos, ganito po yung itsura na mismong may papatayo po natin. So depende pa rin po yan sa kung mas mahal po yung labor natin and then yung mga materials na gagamitin sa pagpapagawa ng ating bahay. So yan nga po, wala pa po siyang palitada and then marami-rami pa po talagang kulang dyan. Wala pa po siyang sliding windows and then may mga rough finish po dyan sa loob niyan. Wala pa po siyang mga bintana and then wala pa po siyang mga ceiling, wala pa po siyang door and then yun nga po, sabi ko nga po sa inyo na malaki-laki pa rin po yung iipunin ni ma'am para matapos niya itong kanilang bahay. So yan guys, sa roofing po nila, gumamit po sila dyan ng steel trusses. So sa steel trusses, gumamit po sila ng materials na Sifurlins at ang nagastos po nila dyan is 32,000 pesos and then 21 pieces naman na color roof and then 35,000 pesos yung kanilang nagastos. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating channel, sana maging inspirasyon po natin itong kababayan po natin na si Ma'am Juby na kung kaya po niya, kayang-kaya din po natin. Imagine na almost 13 years din po siya naging isang OFW bago po niya natupad lahat ng kanyang pinapangarap at nakapagtapos po siya ng kanyang mga anak na talaga naman pong ngayon pa lamang is tinatamasa na nila yung kanilang sarap sa buhay or pagangat po ng kanilang buhay na talaga naman po hindi na po sila mahirapan dahil meron na nga pong trabaho yung kanilang mga anak. And then soon, magpo-for good na po si ma'am and then uuwi na po siya. So yan nga po, nakikita naman natin yung kanilang pundar. Although, pangalawang bahay na po nila yan. Nakapagpatayo na rin po si ma'am ng unang bahay niya and then yan pong bahay na yan is ipinatayo niya doon sa bahay ng kanyang magulang na kung magbakasyon nga po sila doon is doon po sila titira. So yan guys, maraming salamat po sa mga nagla-like sa atin, sa mga nagko-comment and then sa mga nag-share. Malaking tulong po yan para mas mapalawak pa po natin yung pagbibigay po natin ng idea sa mga kababayan po natin, especially po sa mga nangangarap na bahay ng mga kababayan nating OFW. So yan guys, patapusin lang po natin yan. So yan po is worth 200,000 pesos, labor and material. So inuulit ko po na meron po yan sukat na 26 by 22 feet or katumbas po ng 572 square feet or 53 square meters na meron 3 kwarto, isang CR, living area, dining area, and then yung kanyang kusina, and then open terrace pa po yan.
So yan guys, dito na nga po magtatapos yung ating video and sana nakapulutan po natin ito ng idea, especially po sa mga magbabalak na magpatayo po ng bahay na kung ang inyong budget is 200,000 pesos, labor and materials na po yan. Depende po yan sa inyong lugar kung mas mahal po yung materials and then ang inyong labor. Ganyan na po yung inyong may papatayo. So yan nga po, maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat and God bless all.